Unfortunately, sa mga initial report, no, kaya siguro ito'y panawagan po sa mahilig mga lakal, no, mahilig magkuha ng mga wire, nagsusunog ng kable ng kuryente para gawing tanso. Yan ang mga initial report kung bakit ito nagkasunog. Diyan din po ay maraming junk shop yung area na yan. Nakakalungkot man, but you know, nandiyan na yan. I just want to update you, mga kababayan ko, ay salamat naman sa Diyos, no? In the past, katulad ng mga sunog sa Happy Land, which is if you're coming from City Hall going to Navotas via Arten, mauna yung Happy Land bago yan. Halos inaabot ng 6 na oras o 8 oras. But I'm happy and grateful to the following, which I will mention, that it started at 9:45. No? The fire broke out at 9:45 and siya po ay na-fire under control by 12:34. Tapos totally na-fire out na siya at 4:21. Ibig sabihin ay ligtas na po yung area ng posibleng pagbuka ulit ng sunog o paglago ulit ng sunog. Yan po ang gusto kong i-update sa inyo. Alright mga kababayan, so ayan po yung naging ilang mga pahayag ni Mayor Isko sa kanyang naging talk to the people kagabi patungkol nga po dito sa nangyaring napakalaking sunog po sa Barangay 105, Aroma, Arten, Tondo, no? Dito po yan sa Maynila. At sa makatuwid mga kababayan, ito nga pong sunog na nangyari dito ay umabot na po sa Task Force Alpha. Yan po yung pagkarating ni Mayor Isko dyan sa area, no? And habang siya ay naglalakad at patungo po sa footbridge para mas malapitan niya pong makita yung sitwasyon, ay itinaas naman po ito sa Task Force Charlie. Ito na po yung hindi na kinakaya ng ating mga lokal na bumbero at kinakailangan na po talagang ihingi ng tulong sa national o iba pang mga karatig nating lalawigan upang humingi ng rescue, no? At sa awa naman ng Diyos mga kababayan ay napakarami pong tumugon upang maapula agad itong apoy. O posible talaga yung initial report mga kababayan patungkol nga po dito sa nangyaring pagsusunog po ng kable ng mga kuryente upang gawing tanso, no? Ito po yung usually na ginagawa po ng mga kababayan nating nangangalakal. At mapapansin nga po natin dito sa area na to na yung gilid ng ilang kalsada at bangketa ay puno ng mga kalakal, no? At marami nga daw po ditong junk shop sa area na to, sabi ni Mayor Isko. Kaya naman posible na ito yung nakikitang rason kung bakit nagsimula itong malaking sunog. Isa din sa nakikita kong dahilan mga kababayan is yung masikip po kasi yung area, no? At halos dikit-dikit din yung mga kabahayan dito at marami ding obstruction sa bangketa at sa kalsada, kaya nahirapan din po yung ating mga bumbero na makarescue, no, at makapasok yung kanilang mga fire truck. So ito po yung kahalagahan ng ginagawa ni Mayor Isko na pagki-clearing po sa mga area, lalo na po sa mga bangketa, sa mga kalsada na may mga obstruction po. Kasi sa panahon na kinakailangan po talaga na mag-rescue kagaya ng area na nagkasunog, ay madali po sanang makakaresponde yung ating mga bumbero, no, upang maapula agad itong apoy at hindi na kumalat pa ng tuluyan at makapinsala pa ng iba pang mga kabahayan. Napag-alaman din natin mga kababayan na 865 families ang naapektuhan po ng napakalaking sunog, no? At sinabi nga po ni Mayor Isko, hindi niya naman ikinasasaya, pero kumpara nga po sa nakarang administrasyon ay umabot po ng mahigit 2,000 families yung nasunugan, no? Yung naapektuhan po ng napakalaking sunog. So napakatagal din po bago naapula at naresolba itong sunog, kaya mas lalo pong lumaki. Kaya naman si Mayor Isko ay nagpapasalamat dahil po sa agarang pagtugon po ng iba't ibang ahensya na kanyang mga kinonta, kasi makikita nyo dito na panay-tawag nga po si Mayor Isko kasi siya po talaga yung may full control at siya po yung nag-ano po talaga, no, nag-command sa ating mga rescuer
na kung ano yung gagawin nila para mas mapabilis at mapaganda yung proseso, yung daloy ng pagtulong o pag-rescue sa ating mga kababayang naapektuhan po ng sunog dyan sa Tondo, Manila. Sabi din po ni Mayor Isko sa kanyang live kagabi na ngayon nga po darating yung financial help ng Manila City Hall para po dun sa ating mga kababayang naapektuhan po ng sunog. Pero kahapon mga kababayan, nag-umpisa na po yung paunang tulong ng pamahalaang lungsod ng Maynila, kagaya po ng mga pagpaprepare po ng mga hot meals at iba pang mga pangangailangan po ng ating mga kababayang nasunugan. Inayos na din po ni Mayor Isko sa pakikipag-coordinate niya po sa kanyang mga empleyado na ayusin po yung evacuation center, no. Ilang mga paaralan pong malapit diyan yung gagawin pong evacuation pansamantala ng ating mga kababayang naapektuhan po ng sunog. So dito sa nangyaring sunog mga kababayan kahapon sa Tondo ay makikita talaga natin yung tunay na diwa ng bayanihan, no, na talagang sa pagtulong-tulong o pagsama-sama ng ating mga kababayan ay maaari talagang marisolba itong problema, gano'n man ito malaki. At ito nga po yung mga contact ni Mayor Isko na agad pong sumagot at tumukol sa request ni Mayor Isko ng backup ay talagang napakalaking tulong, kaya mabilis pong naapula itong apoy, kagaya po ng pagdating ng helicopter na may dala pong tubig na isinaboy po yan mula sa Himpapawid, no. At ang kwento pa nga dito ni Mayor Isko ay galing pa nga daw ito sa Clark, Pampanga at bumiyahe pa papunta dito sa lungsod ng Maynila. So diretso po sila dun sa Luneta, sa Manila Bay para kumuha ng tubig at nakailang pabalik-balik po sila, no, para itapon naman dito o ibuhos sa mismong lugar kung saan may sunog. At itong nangyaring sunog sa Tondo mga kababayan ay maaari po nating kapulutan ng aral, no, na huwag po tayo basta-basta magsusunog ng mga bagay, lalo na kung tayo po ay nasa area na masikip at puro light materials po yung nasa paligid do, dahil maaari po talaga itong mag-cause ng sunog at maaaring maka-epekto po ito sa pagkasira po ng inyong mga tahanan at also yung inyong kabuhayan, kasi napakarami din pong mga kababayan natin ang naapektuhan po dito sa napakalaking sunog, no. Lalo na yung mga estudyante, may mga nakita po tayo ditong mga naka-uniform pa, no, na naantala yung pagkanilang pagpasok sa kanilang paaralan dahil nga po dito sa nangyaring sunog. At hindi po ganun kadali mga kababayan yung masunugan ng tahanan, no, dahil may kasabihan nga tayo na mas mainam na nga na ikaw ay manakawan kaysa ikaw ay masunugan. Pero alin pa man dun sa dalawa ay wala naman tayong nais na mangyari doon, no. Pero ito talaga ibang usapan talaga na ikaw ay masusunugan, dahil talagang totally wipe out po talaga yan at halos lahat po ng pamilya dyan ay walang naisalbang mga gamit, no. Meron man pero hindi ganon yung kanilang mga nakuha. Although malaking pasasalamat na lang natin mga kababayan na wala namang naitalang casualties dito sa naging live ni Mayor Isko, kaya good job pa rin po dun sa ating mga bumbero, sa lahat po ng mga ahensyang tumugon agad sa sunog na ito. Maraming salamat po sa inyong tulong, no. At tunay nga na ang diwa ng pagkakaisa ay talagang malaki yung impact para po sa ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng disaster, sa mga panahon ng mga sakuna na kagaya nitong sunog na nangyari po sa Tondo, ay isang pagpapakita po na buhay pa rin po yung diwa ng bayanihan sa ating bansa, lalo na dito sa lungsod ng Maynila.